Ayan guys, nakauwi na tayo mula sa bukid na galing tayong pagkuha ng kangkong. Ayan, so ayan. Ngayon naman ay ating lulutuin, no? Para may tanghalian tayo. Kasi yun yung request ng bunso ko, kangkong daw. So ayan, lilinisan lang natin yung ating kangkong at ating lulutuin ng adobo. Hindi ito guys yung kangkong na puti. Ito yung kulay violet. Ganito siya, oh. Payat siya na kulay violet. Talbos din siya. Adobohin natin. Oy, shout out pala sa mga ating viewers dyan. Happy New Year, Happy Three Kings sa inyo. Thank you so much sa lagi nyo pagsusubaybay sa ating mga video, panunood. Maraming salamat sa inyo guys. Sa hindi nyo pang iwan. Malapit na guys, ilang hours na lang mamomonetize na rin tayo. So humingi ako sa inyo ng tulong pa rin. Ayan, kangkong. Andito tayo ngayon para sa ginawa nating balcony, no? So yung mga nakapanood sa ating video, wala pa kasi akong, ay yun pala, nang nakalimutan ko guys, no? Gagawin ko pala yung lamesa. Yun muna ang i-priority kong gawin ngayon dito, kasi yung iba dito sa bahay ko, para mayroon tayong pagpatungan, tapos doon na lang tayo magbibideo, magluluto. Kita nyo yung ginagawa ko. Ayan, ganito lang naman gawin natin paglilinis ng kangkong. Tapos na lang natin dito kasi sagingan naman to eh. Ayan, shout out sa mga viewers at subscriber natin dyan na hindi nangiiwan. Ayan, na sumusuporta, tumutulong sa atin, tumutulong sa atin sa ating channel para makuha natin yung ating monetization. Ayan, thank you so much po sa inyo. Saluduhan ko po kayo sa mga hindi nyo pag-iwan. Ayan, today our vlog is tungkol sa kangkong. Hindi natin to guys binili, kasi pag binili mo to sa palengke, pag linuto mo yung kangkong na yun, yung halagang 20 pesos, ako po, wala na matira, konti lang. So at least ito hindi na, marami-rami to, kayang ulamin na ng 5 katao, kaya nang ulamin ng buong pamilya ko ngayong araw ko. So ayan, ito yung native na kangkong guys. So native na kangkong, ayan o, native na kangkong. Ito ang mas masarap to kaysa sa puti. Sa amin sa amin, kasi ito na yung nakasanayan namin sa probinsya dati. Pero pag pang-commercial, yung puti ang ginagamit, puti kaya yung Chinese kangkong guys. Ayan. Pero sa mga hindi pa nakakaulam ng ganitong klase ng kangkong, ayun, shout out sa inyo. Huwag kayong nadudumihan sa mga ganitong klase ng gulay, kasi alam nyo guys, ang gulay napakaganda sa katawan, di ba? Yung iba, porque yung kangkungan is depende naman sa lugar kasi ng kangkungan, pero nagkakamali kayo dyan guys. Alam nyo kung bakit? Ito, sabi ko sa inyo, hindi nyo alam kung saan nanggagaling yung mga kangkong na kinukuha na tinitinda sa palengke, yung puti. Ayan. So itong kangkong na to, kinuha natin sa palayan. So yung dito kasi guys, no, dito sa Palaypatan, dun sa pinunta natin na pinagkuhanan, inaabot kasi guys ng tubig alat yun, kaya hindi natatamnan ng palay, kaya dumadami ang kangkong dun. Nagaganda pa, hindi siya yung kulay puti. Wala kang makitang kulay puti dito na kangkong. Meron doon sa dulo, pupuntahan din natin, ipapakita ko sa inyo. Yung previous vlog ko, nakita nyo na yung pinagkuhanan namin ng kangkong na yun. Fish pan yun. So ang kangkong guys, minsan pag sa Maynila, no, may maluko din. Kumukuha sila ng mga kangkong sa mga sapa na talagang sapa na polluted na ba. Kumbaga, polluted yung tubig, polluted na, maputik. So ikaw na bumibili, pag hindi mo rin alam yun, akala mo napakalinis yung pinagkuhanan ng kangkong. Hindi, kakamali ka dyan. So huwag nyong pintasan pag yung kangkong kinuha natin sa mga ganung lugar. Malinis po yun, tubig alat pa yung ginapangan nito, hindi matamnan ng palay dahil kinukuha. Ang tubig na nanggagaling sa ilalim nun, tubig alat. So mas preferred ko pa yung pinagkuhanan natin dahil malinis.
dito naman may mga taong maarte na ayaw nila kumuha doon. Sabi nila, lubluban daw ng kalabaw. Sabi ko naman, hindi naman inaano ng kalabaw yun. Ikita mo naman kung malinis o hindi yung kangkungan. Dinadaanan lang ng mga hayop, pero hindi naman dun yung talagang ano. So, ang ibang tao, hindi nila pinipreserve kasi yung mga ganun, pinapabayaan na lang. Pero hindi nila alam, mapapakinabangan pa. So, gugulayin natin lahat to kasi nga gusto ng anak ko yung adobong kangkong. So, ayan guys, hingi naman ako ng tulong sa inyo, no? Paki-comment, share naman yung ano natin at para marami tayong maging subscriber at ano dyan nang matulungan nyo naman ako guys, humingi ako ng tulong sa inyo, no? Ayan guys, nagtataka rin kayo kung bakit ako nakasalamin, no? So may diferensya rin kunti yung mata ko, no? Nasira sa nasira sa pagwe-welding. Kasi pag tinitignan ko na yung tag price o yung mga ano, parang may shadow blurred na siya. Kahit sa cellphone. Nag-blurred na yung ano ng mata ko kaya gumagamit ako ng salamin. Pero itong salamin na ano to, suot ko. Ano na to, binili ko lang doon sa ano, hindi ito yung nagpasukat. Hindi ko pinasukat yung mata ko na ikinuot. Kumbaga reading glass lang ba? Pero may ano na talaga yung mata ko pag yung nagbabasa ka, ano ka sa cellphone, nagba-blurred siya. May shadow yung mga letra. So shadow siya. Ayan. Kunti na lang guys. Allah. Tagalan na pahaba na yung video natin sa kwentuhan natin, kangkong lang ang ating ginagawa. Okay lang yan, diba? Sarap ng hangin dito guys, makulimlim dito sa atin. Hindi ko alam kung ano ba to yung ano ng hanging amihan kasi late ang ano dito na. Hindi tulad sa Maynila pag ganitong January, mainit ay malamig pa. Ngayon ang pasok ng lamig sa Maynila, sa doon banda sa disiplina, ramdam mo yung lamig. Hindi tulad dito guys, parang may low pressure. So shout out dyan sa mga mahilig sa kangkong. Sa Maynila, bibili ka pa ng kangkong 5 piso katapiranggot. 9 na piraso, 10 piraso lang sa isang tangkay. Wala pang 10 piraso. May pangsahog ka lang sa baboy o sa isda na sinigang, di ba? Yun ang advantage pag nagsiprobinsya ka. Maraming gulay. Hindi natin kailangan bilhin. May tiyaga ka lang. So ngayon nag-uulan dito guys. Hindi ko naman inano. Ngayong panahon ng January, February dahil umambon na naman. Panahon ngayon ng tubo ng mga labong. Labong sa kawayan dito. Maraming labong. Kaso bawal kunin yung mga labong dito. Mahalaga sa kanilang kawayan. Madalang ang kumukuha ng labong dito. Kasi ano, yun ang nagiging hanap buhay rin nila pagbebenta ng mga kawayan dito. So hindi rin nila pinapayagan na naghahanting-hanting ka ng labong dyan. Hindi ba lang kung sa inyo yung kawayan, pwede kang makuha ng labong. Hindi ko lang alam guys dito kung nauulam yung labong nito, yung kawayan na to. Kung baka mapait. Yan din madalas. Ayan. Nauulam daw sabi ni Commander. Buti na lang guys. Yan. Ipapakita ko na lang sa inyo pag naluto to. Alam niyo naman kung paano lutuin to. Ipapakita ko na lang kung paano kami kumain ng kangkong. Masarap ng kangkong. Masarap dito isahog sa munggo. Munggo maganda rin. Masarap. Munggo, pang dinengdeng. Pag nagsawa ka na ng sinigang, magdinengdeng ka, ihaw ka ng bangus o di kaya tilapia. Ito ang ilagay mong gulay. Ay, sabi ko sa inyo, mas masarap pa sa talbos ng kamote.
So, ang kangkong guys, kasi lumaki naman ako sa hirap, marami kang pwedeng gawin sa kangkong. Ang sarap nito pag isahog mo sa inihaw na tilapia. Yummy. Inihaw na tilapia. Samahan mo pa ng papaya. Aba. Shout out dyan sa mga Ilocano dyan sa Ilocos. Sa lahat ng Ilocano. Alam nila yon. Pero ang mga Tagalog guys at mga ibang hindi nila alam yung mga recipe na yun. Inihaw na tilapia. So yung parang dinengdeng. Oh. Sa bawah, lagyan mo ng gulay ng kangkong. Tapos may papaya pa. Sarap. Yun ang mga dapat inuulam ng mga shout out sa ating mga senior dyan na mga nang humaling ng gulay na lang, ayaw nila na ng mamantika. So ayan, kung gusto mong makakuha ng mga tips sa pagluluto na natural lang, na walang yung mga gulay na simple lang para makaiwas tayo sa mga sakit, yan, manood kayo ng vlog ko. Marami kayong matututunan sa pagluluto ng mga gulay na natural na para humaba pa ang inyong buhay at hindi kayo magkakasakit. Tulad nito, kahit hindi ko na sinabi itong kangkong na to, isahog mo sa inihaw na bangus, inihaw na tilapia, pritong tilapia, pritong bangus. Paano pagluto? Sundan mo lang yung dinengdeng, pakulo ka ng tubig at saka luya, tubig. Kung gusto mo pa may aroma, lagyan mo ng bawang at sibuyas, pakuluan mo yun. Tapos pag kumulo, ilagay mo yung isdang inihaw o perinito. Tapos pag kumulo na ulit, ilagay mo na tong kangkong. Saka mo timplahin na ng seasoning mo. Anong gusto mo? Lagyan mo ng ginisami. Magic sarap. Yun, pwede na yun. Tapos lagyan mo ng konting bechin, asin, timplahin mo na ng asin. Yun na. Kapag nag-gets mo yun, sinabi ko na yun, araw-araw, kayang-kaya mo nang lutuin yun. Magpakulo ka ng luya, at saka bawang, at saka sibuyas. Kahit ang madalas na pagluluto guys ng dinengdeng. So kunin nyo to. Pag nagluluto kayo ng dinengdeng, lalo na pag sa may Ilocano, at gipit ka naman sa Ricardo, pwedeng luya na lang. Luya at saka bawang. Pwede kaya luya, sibuyas. Basta pag nagdinengdeng ka, hindi nawawala yung luya. Yun, pinaka-isa yung main ingredients ng dinengdeng. Luya. Samahan mo kapag may bawang ka, lagyan mo ng kunting bawang. Kung may sibuyas ka, lagyan mo ng kunting sibuyas. Ayan. Minsan, linalagyan din namin ng sabaw ng bagoong. Yung bagoong na isda, yung bilis. O di kaya basta isda, sabaw ng bagoong na isda. Ano mo yun? Patulog mo lang. Bigay mo yun kasi baka mapunta yung tinik. Ayun. Kung mong ano yung tinik, baka mapunta yung tinik yung bagoong Lagyan mo lang yung sakto lang, kahit mga 4 na kutsara, depende sa dami ng tubig mo. Yung maging malabo lang yung sabaw ng pinakuluan ng luya, bawang, sibuyas. Medyo lumabo lang. Yan, lagyan mo lang. Pag nakita mo medyo lumabo na, okay na yun. Yan, ganun ang pagluluto ng dinengdeng. Kapag nasundan mo yung sinabi ko na yun, lifetime mo na yun, kaya mo lang magluto ng dinengdeng. Kahit anong klaseng gulay, kaya mo luto ng dinengdeng. Yun lang ang proseso ng pagluluto ng dinengdeng. Pag dinengdeng ka, pakulo ka muna ng luya. Yun ang main ingredients ng dinengdeng. Pakulo ka ng luya. Kung may bawang ka, lagyan mo ng bawang, sibuyas. Yung tatlo na yung magkakasama, maganda yan para sa katawan. Tapos kung gusto mo ng medyo lagyan mo ng seasoning. Kung wala ka ng ibang seasoning, kahit bechin lang, pataka mo ng bechin. Lalo pag sariwa yung gulay mo, hindi mo na kailangan maraming bechin. Hindi ko naman pinopromote yung mga seasoning na yun, pero yun kasi ang madalas na tinitimpla din sa mga ulam, di ba? Ano yung tinitimpla sa mga sasarap na ulam na tulad ng mga fritada, menudo, lechon, kahit anong ulam yan, may bechin din yan, may seasoning din yan. So ganun din sa dinengdeng. Lagyan mo lang kunting seasoning, okay na yun, huwag ka lang maglagay ng ibang yun lang ang main ingredients yun, bechin, bigay lagyan mo ng seasoning, magic sarap, ginisa mix, yun. Kahit anong gulay, kung gusto mo magdinengdeng, sundan mo yung sinabi ko. Pasok ang panlasa mo dyan. Hindi ka magsisisi, sinasabi ko yan. Yun ang pagluluto ng dinengdeng. Gusto mong dinengdeng na yung binibili sa palengke na pakbet na hiwa-hiwa na, pwede din yun. Gawin mong dinengdeng. Ganun lang ang gawin mong procedure. Yung tinuro ko sa'yo, yung sinabi ko na yun. Pag pakulo ka ng luya,
para hindi laging ginisa na ginisang pinakbet na lang ang alam mong luto ng ganun. Ayan guys, nalinisan na natin ang ating kangkong at ako'y ihanda na yung aking kawali at lulutuin ko. Handa ko na rin yung pwede mo naman din lagyan ng ng luya, adobo. Lagyan ng puting luya para may aroma siya. Kasi gagamitin tong langganan natin. So ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video. Paki-like, comment, and subscribe. At ating lulutuin na kangkong is ganun pa rin ang pagluto natin. Kung anong luto ng adobong karne o ano man dyan, ganun din ang pagluto ng kangkong. Ayan. So ayan, paki-like, comment, and subscribe naman sa ating YouTube channel, Chris TV Official. Ayan, kita-kits na naman tayo mamaya sa kainan na ipapakita ko sa inyo na luto ng kangkong. Ayan. Bye-bye! God bless po at thank you so much sa ating mga subscriber dyan na hindi nang iiwan. At susuportahan tayo hanggat makuha natin yung monetization dyan. Maraming salamat sa inyo mga sir bossing. Thank you so much po ma'am. Bye-bye! God bless po.